kapatid, gusto ko pong ibahagi po sa inyo ang title po ng ating pong mensahe, Pusong Mamon o Pusong Uhaw. Yan, maganda po yan mga kapatid. At maganda po ito kung pag-aaralan natin sapagkat alam po natin na napakaraming mga attacks ng enemy. Mga pandaraya po ng enemy. Pero tuloy-tuloy lang po tayo mga kapatid sa atin pong gawain. Hallelujah, praise God. Pusong mamon or pusong uhaw. Yung salitang pusong mamon mga kapatid, alam po ito ng mga Pilipino eh. Kasi kapag tambalang salita ito, na kapag ka ito ay pinagsama mo, makikita po natin yung kahulugan. Kasi nga yung puso, ito po ay isa pong parte po ng katawan po natin na napakahalaga ng parte po ng atin pong katawan, yung atin pong heart o yung atin pong puso. Yung mamon naman ay isa po itong klase ng tinapay na malambot. At kapag pinagsama mo ito, makukuha natin yung kahulugan na ang ibig sabihin ay pusong mamon, ito ba yung madamdamin o maramdamin or madaling masaktan? Kasi nga, pusong mamon. At yung pusong uhaw naman ay titingnan po natin kung ano po ba ang kahulugan na sinasabi po ng Biblia sa atin yung pusong uhaw. May mga pusong uhaw sa pag-ibig. Meron namang pusong uhaw sa Panginoon na makilala pang lubusan. May mga uhaw minsan sa pag-ibig eh. At tingnan po natin mga kapatid kung ano po ang aral na makikita po natin sa Biblia patungkol po sa puso natin. Alam niyo po ba mga kapatid na mahalaga na unawain po natin, pag-aralan natin mabuti, pagdating po sa atin pong puso, nabanggit ko po sa una po nating message, na yung heart ay nabanggit po, yung salitang love mga kapatid ay nabanggit po yan sa Biblia ng more than 200 times in the Old Testament and even in the New Testament. At kahit sa sulat po ni John ay nabanggit po yung salitang pag-ibig na more than at least 70 times sa Book of John alone, sa sulat lamang ni John. At pagdating po mga kapatid, yung puso ng tao, yung puso po natin, pag-aralan po natin mabuti sapagkat kapag yung puso lamang minsan ang atin pong pinapairal mga kapatid, baka ito pa yung magpahamak po sa atin. Kaya mahalaga na ito po ay ingatan po natin yung atin pong puso. At mas maganda kung yung atin pong puso ay atin pong inilaan sa Panginoon. At upang sa ganon tayo po ay hindi mapahamak. Let us pray. Father God, sa amin pong pag-aaral ng iyong salita, samahan mo kami, ikaw lamang ang siyang mga purihan, ikaw lamang ang siyang maitaas. At Panginoon, ituro mo sa amin ang gabay na upang kami, Panginoon, ay hindi pumalin lang ng amin pong damdamin, kundi, Panginoon, ang amin pong maging gabay, ang inyo pong salita na siyang ilaw at tanglaw ng aming buhay. In Jesus' name, Amen. Ngayon mga kapatid, the Bible says, sa pusong mamon, tingnan po natin mga kapatid, na the Bible says that keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. Issues of life. Kaya daw yan, di ba? Sabi niya, keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. Kasi yung mga pag sinabi mo kasing pusong mamon, mayroon kasing mga tao minsan na napakatagal ng mananampalataya. Matagal na doon sa church. Matagal na sa gawain. Pero mayroon pa rin na mga pusong mamon na kung saan madali pa rin masaktan or sensitive po sila. At ingatan po natin yung atin pong puso mga kapatid sapagkat kung hindi tayo naging maingat mga kapatid ay pag tayo po ay masyadong sensitive, ito po yung magiging dahilan para yung isang magandang samahan ay masira because minsan masyado tayong maramdamin o yung tinatawag na pusong mamon tayo. Kaya mga kapatid, keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. Other version says, guard your heart. We should guard your heart above all else. Sabi ng Bible, above all else. Guard your heart. Bakit niya sinabing, bakit yung guard your heart above all else, hindi yung ating riches, yung guard your riches, your possessions, your lahat ng bagay. Pero ang sabi niya, guard your heart above all else, for it determines the course of your life. It determines
the course of your life. Di ba? Ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan. Ha? Ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. So, maliwanag mga kapatid, di ba? Ang puso mo daw ay ingatang mabuti at alagaan pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Bukal. Buhay mong tinataglay. So napakahalaga na ito po ay ingatan po natin yung ating puso. Ibig sabihin, hindi kaagad-agad ito nabibighani. Hindi agad iniingatan natin siyang mabuti. Kasi nga, mga kapatid, ang sabi niya, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Kaya maliwanag ang sinasabi ni Jeremiah. The human heart is the most deceitful of all things and desperately wicked. Who really knows how bad it is? Di ba wala nang iba kundi ang Diyos ang siyang nakakaalam niyan, yung laman talaga ng ating puso. Pero yung puso daw ng tao, the human heart is the most, sabi mo, deceitful of all things and desperately wicked. Di ba sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad, wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Kita niyo mga kapatid, walang lunas ang kanyang kabulukan. Yung puso ng tao pala mandaraya, likas po yan. Kasama po yan sa atin pong human nature natin. And still, nakatira po tayo rito sa fallen world na ito. At bukod dito, mga kapatid, yung puso natin mismo. Ano po yan eh? Yung puso daw ng tao ay mandaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. So, ganun pala yung kalagayan ng ating pong puso, mga kapatid. Kaya pala sinasabi ni Jeremiah na yung heart daw natin ay the most deceitful of all things. Kaya, minsan mga kapatid, ingatan po natin ito. Hindi tayo agad-agad gumagawa ng atin pong desisyon base lamang sa atin pong damdamin. Hindi naman nangangahulugan nito na hindi natin ginagamit ang atin pong damdamin. Part kasi yan ng atin pong emotion. Kundi, ang sinasabi po ng Biblia na dapat tayong mag-ingat, pag-ingatan natin. Kasi nga, mandaraya yan. Tingnan niyo po mga kapatid. Hindi po napakarami ng nadaya, marami ng nasira ang buhay, marami ng nasira na samahan dahil lamang sila po ay pinairal po nila yung kanilang puso at hindi na po nila pinag-ukulan ng panahon ang salita ng Diyos. Hindi na natin inalam ang salita ng Diyos. Kaya po mga kapatid, mahalaga na alamin po natin, malaman po natin yung kalagayan ng ating pong puso. Di ba? Now, kaya sabi ng Proverbs 28:26, he who trusts in his own heart is a fool. Think about that. It's clear in Proverbs 28:26. He who trusts in his own heart is a fool. Think about that. If you trust in his own heart, sabi niya, is a fool. But whoever walks wisely will be delivered. Hallelujah. Maganda pala yung video, matutunan natin. So yung puso pala natin mga kapatid, di ba? Kapag yung puso lamang ang atin pong pinagtitiwalaan natin, ang siya lamang po nating pinapairal, baka minsan ito pa yung magpahamak po sa atin. Kaya po mga kapatid, mahalaga na tayo po ay alamin po natin yung aral, yung salita ng Diyos, ilapit po natin yung atin pong sarili sa Panginoon upang tayo po ay hindi po madaya sapagkat napakaraming mga daraya sa paligid po natin ngayon. Amen? At here, mga kapatid, sabi nga ng Matthew chapter 15, verse 18 to 19, but the words you speak come from the heart. Come from the heart, huh? But the words you speak come from the heart. That's what defiles you. For from the heart come evil
thoughts, murder, adultery, all sexual immorality, thief, lying, and slander. Kahit pala yung mga yung evil na thoughts na pag-iisip ay saan nagmumula? From the heart nagmumula. Kang evil thoughts, murder, adultery, all sexual immorality, thief, lying, and slander. Right? Ano ba? Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. Iyan ang nagpaparumi sa tao, sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang kaisipan. Isipin natin yan mga kapatid, kahit pala yung mga masasamang kaisipan, sa puso nanggagaling. Kaya pala, dapat po nating ingatan. Amen mga kapatid? Ang masasamang kaisipan, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan at paninirang puri. Saan po yan nagmumula? Kahit yung mga maling kaisipan, di ba? Yung mga gawain pala yan nanggagaling saan? Sa puso ng tao at siyang nagpaparumi. Kaya pala yung atin pong puso pala, deceitful above all, kasi lahat dyan nanggagaling yan. Sa puso ng tao nagmumula. Kaya, marapat lamang na atin pong alamin yung aral po ng salita ng Diyos kung paano po natin ginagamit o paano natin ito yung salita ng Diyos, mahalaga po ito upang yung atin pong yung puso natin ay hindi po tayo malinlang, hindi tayo madaya nito. Kung alam po natin ang salita ng Diyos. Bakit yung salita ng Diyos? Kasi yung salita ng Diyos di nagbabago. Amen, hallelujah, purihin ng Diyos. Even in Mark, for from within, out of a person's heart come evil thoughts. Kahit si Mark sinabi niya ito sexual immorality, murder, adultery, greed, wickedness, deceit, lustful desires, envy, slander, pride, and foolishness. Diba? All these vile things come from within. Within. They are what defile you. Siya yung nakakasira sa iyo, di ba? Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya upang makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, pagmamayabang, at kahangalan. Nagmumula daw saan mga kapatid? Ang lahat ng yan ay nagmumula saan? Sa puso ng tao. Yung puso ng tao. Hallelujah. So ang lahat ng masamang bagay na ito ay nanggagaling sa puso at dahil sa mga ito ay nagiging marumi ang tao. Nagiging marumi ang tao. Kaya sabi ng Luke chapter 6 verse 45, a good man out of the good treasure of his heart brings forth good. Hallelujah, bring forth good. And an evil man out of the evil treasure of his heart brings forth what? Evil. For out of the abundance of the heart, his mouth speaks. Sige mo kung ano po yung laman ng puso mo. Yun ang lumalabas, nakikita. Hindi pala natin hindi natin maitatago ito, mga kapatid. Yung puso natin, hindi natin maitatago ito. Mahalaga, di ba? A good man, out of the good treasure of his heart, brings forth what? Good. Simple as that. An evil man, out of the evil treasure of his heart, brings forth what? Evil. For out of the abundance of the heart, his mouth speaks. Kaya po mga kapatid, mahalaga na pangalagaan po natin, ingatan po natin yung atin pong puso. Huwag po tayo minsan na masyado tayong yung bang pusong mamon. Kasi minsan yung magandang samahan, nakakasira po yan Kapag hindi po natin pag tayo po masyadong madamdamin, dapat nag-grow na tayo. Hindi nag-grow na tayo sa atin pong faith, sa atin pong pananampalataya. Hindi na yung puro yung bang maliit na bagay lang ipinapalaki pa natin. Ingatan po natin 'yon, mga kapatid.
suriin natin, kaya nga sinasabi ng Biblia na kailangan natin i-examine yung atin pong sarili. Hallelujah. Di ba mga kapatid? So ngayon, ano naman yung pusong uhaw? Tingnan po natin yung mga pusong uhaw. Saan? Kasi pag tayo po'y nagkamali sa pusong uhaw na ito, maaring tayo po'y mapahamak din. Depende rin yan, alamin po natin. Pusong uhaw saan? May mga tao kasing uhaw sa pag-ibig eh. Kasi kapag ikaw ay uhaw ka sa pag-ibig, yung sinasabi natin na love is blind, wala ka nang nakikita. Kasi blind ka na. Kasi kahit na ninuluko ka na, kahit na anumang ang ano mo, tanggap ka na lang ng tanggap. Pero mga kapatid, love is not blind. Gusto nga ng Panginoon sa atin, magkaroon tayo ng clear vision. Yung clear, yung maliwanag. Maliwanag pa sa sikat ng araw, na makita natin yung plano niya. Maunawaan natin yung pag-ibig, maunawaan natin yung puso. Yung puso natin. Sa magitan ng alin, ng kanya pong salita. Kasi kung sa sarili po natin, mga kapatid, na karunungan, sa damdamin lang natin at sa mundong ito, madadaya tayo nito. Kasi ipaiiralin natin lamang ay kung ano yung atin pong nararamdaman, kung alam natin na tama, ito yung sinasabi ng ating damdamin, nagre-response lang tayo doon, baka ito pang magpahamak sa atin, mga kapatid. Amen? Ngayon, ano sabi ng kawikaan? Kila mo, kapag ikaw ay uhaw ka sa pag-ibig, hindi ka na nag-iingat. Sabi niya, mag-ingat ka sa taong pangiti-ngiti at kikindat-kindat. Pagkatsak na mayroon siyang masamang binabalak. Kawikaan 16:30. Ikaw, may mga minsan, may mga nakukuha lang minsan sa kindat lang at ngiti-ngiti, pero hindi natin alam. Akala natin ay mabait. Dahil pero wala, hindi tayo nag-ingat. Ano tayo? Nadaya tayo. Marami pong ganito, mga kapatid. Di ba? Napapanood natin. May mga pamilya na, may mga anak. Pero, nginitian lang, kinindatan lang, hinatid, sinundo, binigyan ng regalo, nakipag-date pa. So yung kanila, nahulog yung loob. Tapos sasabihin, hindi na kasi kati mahal, mayroon na akong mahal na iba. Kita nyo mga kapatid, yung mahal daw. Kasi yung natin yung pag-ibig na alam natin kung ano lang yung ating nararamdaman, pero hindi natin alam, yung puso natin ang pinakamadaya sa lahat. Sabi ng Biblia yan, hindi ko sinasabi mga kapatid. Kaya hindi sa lahat ng pagkakataon, mga kapatid, ang pinapairal natin sa pagdidesisyon ay yung atin pong puso. Baka ipahamak pa natin ito, kaya mahalaga na dapat nating alamin yung love letter ng Panginoon sa atin, yung kanyang salita. Hindi blind, kundi clear na pinapakita niya sa atin. Kung tayo ba ay pinag-uukulan ba natin ng panahon na hanapin ang kanyang kalooban? Tingnan niyo mga kapatid, saan ba tayo uhaw? Literally kasi mahalaga, kailangan ito ng ng physical natin, yung katawan natin. Kapag tayo ay uhaw na uhaw, kailangan natin ng uminom para yung atin pagkauhaw ay yung maibsan, di ba? Mahalaga ito Kaya tingnan nyo in the Old Testament. Listen to this. Then he and Aaron summoned the people to come and gather at the rock. Listen, you rebels, he shouted, Mass, we bring you water from this rock. Then Moses raised his hand and struck the rock. Twice, with the staff, and water gushed out. So the entire community and their livestock drank their fill. But the Lord said to Moses and Aaron, because you did not trust me enough to demonstrate my holiness to the people of Israel,
You will not lead them into the land I am giving them. Kita nyo, naging consequence ni Moses din. Kasi yung kanya pong pagsunod, hindi buo. Partial eh. Ang sabi ng Panginoon, hindi niya sinabing ihampasin mo. Ihinampas niya 2 beses pa. Itapat niya lamang doon. At yung rock na ito, yung bato na iyon ay lalabas doon yung tubig para sila makainom dahil uhaw na sila. Kasi nandun po, remember, they are in the wilderness, nasa ilang po sila. May mga dala-dala po silang mga livestock, yung mga, yung mga alaga nilang mga hayop din. Kaya sila nagreklamo. Sanay na rito si Moses kasi alam niya na yung mga dinala niya ay talagang mareklamo ang mga ito. Pero yung reklamo nilang ito, iba na kasi napakaraming mga himala na nakita nila. Nung mauhaw sila, nagreklamo sila sa inis na ni Moses siguro, pinalo niya 2 beses, kaya yung mga tao natakot kay Moses Na imbes yung takot, ay sa Panginoon sila matakot, kay Moses sila kasi yung panahon na ito, si Moses ay marami ng pagtitimpi na ginawa. Kasama niya itong kapatid niya si Aaron. Kasi ang dami na nilang mga kasalanang mga nagawa Kaya pati si Moses, mga kapatid, hindi po siya hindi siya nakapunta doon sa natanaw na lamang niya yung a land flowing milk and honey. Natanaw na lamang niya. Hindi na siya nakarating doon. Kita nyo, itong si Moses, mga kapatid. Isa sa propeta ng Diyos na tinuturing na kaibigan ng Panginoon. The most humble person on earth, sabi ng Biblia. Si Moses. Kinakausap niya ang Panginoon na talagang face to face pag kinakausap niya. Pero yet, dahil po, yung mga tao na ito ay yung kanilang pagkauhaw, ay mali ang kanilang pagkauhaw. Hindi sila nakapagtiis. So anong nangyari? Nagkaroon ng consequence. Lahat mga yon, mga kapatid, lahat sila, hindi sila nakarating doon. Hindi nila na-enjoy yung land flowing milk and honey. Kundi yung kanilang mga anak-anakan na lamang ang nakinabang. Maliban na lamang kay Joshua at kay Caleb na buong pusong sumunod sa Panginoon. Bakit? Yung puso kasi nila hati Ganon din po tayo, mga kapatid, kapag yung puso po natin ay uhaw, hindi sa salita ng Diyos, uhaw tayo hindi sa Panginoon, uhaw tayo sa pag-ibig ng sanlibutan ito, pag-ibig ng mga tao, talagang gusto natin na mahalin tayo, kaya ginagawa natin ang lahat yung makakaya natin. Mahalin lang tayo, magustuhan lang tayo, ginagawa natin. Minsan nga kahit na nalalabag na ang salita ng Diyos dahil sa pagkauhaw, ginagawa natin kahit na nakagawa ng masama. Hindi kalooban ng Panginoon yan, mga kapatid. Ito yung nangyari sa kanila. Di ba? Kaya in 1 Corinthians chapter 10 verse 3 to 4, all of them ate the same spiritual food, and all of them drank the same spiritual water. For they drank from the spiritual rock that traveled with them, and that rock was Christ. Hallelujah! Tignan mo yung shadow ng pinapakita dito sa New Testament, sa Bagong Tipan, yung sinasabi ni Apostle Paul. Bakit, mga kapatid? Kasi bagamat lahat po sila ay inalis doon sa pagkaalipin. Think about it, for more than 400 years, they are slave in Egypt. And supposed to be, at least for a period of 2 weeks lang, marating na nila yung lupang pangako, ma-enjoy na nila yung mga pagpapala na inihanda ng Panginoon sa kanila. Pero, inabot po sila ng 40 years. Sa ilang paikot-ikot po sila doon. Bakit? Kasi yung kanila pong disobedience yung kanila kasing puso. Hindi nila iningatan yung kanilang puso. Yung puso kasi nila divided, hindi buo.
Mali ang pagkauhaw nila. Hindi sila uhaw sa salita ng Diyos, sa relationship ng Panginoon. Ang gusto lang nila na makita ay kung ano yung magagawa ng Diyos sa kanila. Kaya lang sila sumusunod sa Panginoon dahil takot sila doon sa parusa. Kaya sila tumusunod lamang sa Panginoon dahil yung pagpapala lang ang nakikita nila. Kaya kapag wala na yung blessing, wala na yung provision, nagrereklamo na sila. Mali ang kanilang pangunawa sa Panginoon. Yung puso nila divided. Ito yung itinuturo sa atin ng Panginoon, mga kapatid. Na mahalaga yung atin pong puso ay dapat hindi divided yung puso natin. Saan ba tayo nauuhaw, mga kapatid? Di ba? In Matthew chapter 5 verse 6, God blesses those who hunger and thirst for justice, for they will be satisfied. God blesses those who hunger and thirst. Think about it. Hunger and thirst. God blessed those. Di ba? Pinagpala ang may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos sapagkat sila bibigyang kasiyahan ng Diyos. God blesses those who hunger and thirst. Saan ba tayo nauuhaw? Uhaw ba tayo sa salita ng Diyos? Gutom ba tayo na maranasan yung Kanya pong presensya sa buhay natin? Hinahangad ba natin yung maranasan yung Shekinah glory ng Panginoon? Ma-experience po natin yung presence ng Panginoon? Alam nyo, yung ma-experience yung presence ng Panginoon, yung mapuspos tayo ng Kanyang Espiritu, alam nyo mga kapatid, kukunti na lang ang naghahangad dito. Maging ang mga taong nagsasabi na sila ay mga Kristiyano. Nakakalungkot. Hindi na nila inaasam-asam. Marami nang hindi na sila hunger and thirst sa Panginoon. Because they are just hungry sa pag-ibig. Kaya minsan maling pag-ibig pa. Uhaw. May mga taong minsan uhaw na gustong-gustong agad na mag-asawa. Kasi hinahabol na baka lumampas sa kalendaryo, nagmamadali na. Kaya kahit sino na lamang dyan, minsan ay padalos-dalos na ng pagdesisyon. Hindi na pinag-pray, hindi na nag-seek ng advice. Kaya sa bandang huli, wala. Marami tayong nakikita. Sa bandang huli, nagsisi. Bakit? Nadaya. Mga kapatid, nakikita po natin ito. Di ba? Kaya ang sabi ng Psalms 107 verse 9, for He satisfies the thirsty and fills the hungry with good things. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Mga nauuhaw ay pinapainom upang masiyahan. Mga nagugutom ay pawang binubusog sa mabuting bagay. Hallelujah! Kaya ang sabi ng Panginoon, di ba? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Minsan kasi ang ating kung ano yung alam natin na kailangan natin, ito yung nararamdaman natin, ito yung flesh natin, yun lang ang sinusunod natin eh. Kung ano yung gusto ng ating flesh. Pero ang sabi ng Biblia, di ba? If we follow the desire of our flesh, we will die. But if we follow our spirit, we shall live. And we have given a choice between life and death. To walk in the flesh or to walk in the spirit. Sa atin po yun. At tinawag tayo ng Panginoon to walk in the Spirit. Di ba? Ang sabi ng Revelation 22:17, the Spirit and the bride say, come! Come! Kita mo yung invitation ng Panginoon sa atin? Come! Panyaya ito ng Panginoon hanggang ngayon. Let anyone who hears this say, come! Let anyone who thirsty come. Let anyone who desires drink freely from the water of life. Come! 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 Paulit-ulit mga kapatid ang imbitasyon ng Panginoon sa atin. Hindi siya nagsawa ng kalatawag sa atin, yung paanyaya ng Panginoon.
Kaya mga kapatid, huwag po nating sayangin yung pagkakataon na ito. Kasi darating ang panahon, mga kapatid, yung pagkakataon na ito, hindi na darating. Kita nyo ba ulit-ulit? Free na nga eh. Hallelujah. Sinasabi ng Espiritu at ng babaeng ikakasal, hali kayo. Lahat na nakarinig dito ay magsabi rin, hali kayo. Lumapit ang sino mang nauuhaw, kumuha ng ang may gusto ng tubig na nagbibigay buhay. Ito'y walang bayad. Yung tubig na ito, nagbibigay buhay. Ay, bakit? Ang Panginoon ang tinutukoy niya. Hallelujah! Makakamit natin lamang ito kay Kristo, mga kapatid, sa Panginoong Hesus. Refers ito sa Messiah. Kaya ang sabi ng Isaiah 4 verse 3, for I will pour out water to quench your thirst, and to irrigate your parched fields. And I will pour out my spirit on your descendants, and my blessings on your children. Hallelujah. Kita nyo, mga kapatid? Yung gusto ng Panginoon na tayo ay puspusin ng kanyang pag-ibig. Mapuno tayo ng kanyang, yung kanyang espiritu, mapuspus tayo. Inaasam-asam ba natin ito, mga kapatid? Saan ba tayo uhaw? O hanggang ngayon, 5 taon na tayo o 10 taon na tayo na Christian, and yet, still, pusong mamon pa rin tayo. Mag-grow na tayo doon, mga kapatid. Di ba? Aking ibubuhos ang saganang tubig sa uhaw na lupa. Sa tuyong lupa, maraming batis ang padadaluyin. Ibubuhos ko sa inyong mga anak, ang aking espiritu, at ang mga liping susunod sa iyo ay pagpapalain. Isipin mo, hindi lang ikaw yung pagpapalain ng Panginoon, pati yung mga anak-anakan mo. Ang yung nangako ay tapat, mga kapatid. Inaasam-asam ba natin na tayo ay mapuspos ng Espiritu ng Diyos? Alam mo kung paano, mga kapatid? Ano lang tayo, just be thirsty with the Lord. Are you hungry with the Lord? Sa kanya pong presensya. Minsan kasi na sa atin ito, hindi natin ito pinag-uukulan na ng panahon. Pero sa lahat ng bagay, mga kapatid, ito yung gustong-gusto ng Panginoon sa atin. Na magkaroon tayo ng intimacy. Yung relasyon natin intimate. Because our God is a relational God. Kaya ang sabi ni Kristo, on the last day, climax of the festival, Jesus stood and shouted to the crowd. Kita nyo kanina? Shouted to the crowd. Kasi come, shouted to the crowd. Kita mo, mga kapatid, ito na yung talagang bukas na, talagang yung pintuan ay bukas na bukas. Sa mga nauuhaw, kita mo yung imbitasyon ng Panginoon? Kasi ganito na lamang yung imbitasyon ng Panginoon. Simula noon hanggang ngayon. Kasi yung mundo, mga kapatid, pasama ng pasama. Kaya kita mo, mga kapatid, hindi sinasayang yung pagkakataon ng Panginoon Kaya ang Panginoon Jesus mission accomplished. On the last day, the climax of the festival, Jesus stood and shouted to the crowds, anyone who is thirsty may come to me. Anyone who is thirsty may come to me. Anyone who believes in me may come and drink. For the scriptures declare, rivers of living water will flow from his heart. Hallelujah. Rivers of living water will flow from his heart. Hallelujah. Rivers of living water. Paano mo ma-experience yun, mga kapatid? Kapag ikaw ay napuspos ng pag-ibig ng Diyos, yung puso ng Panginoon, the heart of God. If you seek the heart of God, mga kapatid, alam mo, mga kapatid, yung Espiritu niya, pupuspusin ka niya at dadaloy ito sa iyong buhay. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Di ba? Ang sumasampalataya sa akin ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Hallelujah. Nagbibigay buhay. Kasi nga, araw-araw,
Lagi tayong umiinom ng tubig kasi kailangan natin ito ng ating katawan para tayo ay mabuhay. Physically, spiritually, mga kapatid, mahalaga na magkaroon tayo, maranasan natin yung rivers of living water. Kasi yung tubig na ibibigay ng Panginoon, mga kapatid, nagbibigay buhay. At ang sabi niya, hindi na siya muling mauuhaw. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Isipin mo yan, mga kapatid, anong ibig sabihin yan? Na hindi na siya muling mauuhaw kapag ka natanggap mo, naranasan mo yung rivers of living water, yung nagbibigay buhay na yan, mga kapatid. Ano man ang kalagayan ng mundong ito, ano man ang iyong kalagayan, mga kapatid, walang bagyo, walang suliranin sa buhay na hindi mo mapagtatagumpayan. Bakit? Kasama mo ang Panginoon. At walang anumang bagay, sabi ng Romans 30:39, ang makapag-ihiwalay sa inyo sa pag-ibig ng Diyos sa iyo. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Shakarababa, shandaraba. Shakarababa. Jesus replied, if you only knew the gift God has for you and who you are speaking to, you would ask me and I would give you living water. Hallelujah! But sir, you don't have a roof or a bucket, she said, and this well is very deep. Where would you get this living water? And besides, do you think you're greater than our ancestor Jacob, who gave us this well? How can you offer better water than he and his sons and his animals enjoyed? Kasi we know, yung si Jacob, doon nag-umpisa ang 12 tribes of Israel, yung mga lahi nila. Dito uminom, sabi niya, sa balong ito. Ang aming ninunong si Jacob, pati ang kanyang mga anak, ang kanyang mga alaga niya dito. Are you greater? Sabi niya gano'n, than our ancestor Jacob? Pero ang sabi ng Panginoon, di ba? But Jesus said, in verse 14, but Jesus, sa English, di ba sabi niya? Ang balong ito ay pamana pa sa amin ng aming ninunong si Jacob. Dito siya uminom. Gayon din ang kanyang mga anak at mga hayop, higit ka pa ba sa kanya? Sumagot si Jesus, ang bawat umiinom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Hallelujah! Siya kakukuha ng tubig na yan. Hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Di ba ang sabi sa English, di ba? Sa verse 14, hallelujah, but those who drink the water I give will never be thirsty again. It becomes a fresh, bubbling spring within them, giving them eternal life. Hallelujah, mga kapatid. Sa pagtatapos po, mga kapatid, saan ba tayo ngayon nauuhaw? Yung puso ba natin uhaw sa salita ng Diyos? Uhaw na maranasan yung kanyang presensya? O hanggang ngayon, yung puso natin, pusong mamon pa rin tayo hanggang ngayon? Mga kapatid, hindi po ito yung panahon na para tayo po ay manatili po sa atin pong kalagayan. Kung yan po ang atin pong kalagayan, sa mahabang taon, mga kapatid, meron po akong good news sa inyo. Give your heart to Christ. Kasi naniniwala ko, someday, somehow, when you say, yes Lord, I give my heart to you. Mga kapatid, yung pusong mamon na yan, papalitan ng Panginoon
ng pusong mapagpakumbaba. Puso na inaasahan ng Panginoon na ipadama mo sa iyong kapwa. At magagawa mo lamang yan kung mararamdaman mo ang kanya pong pag-ibig sa iyo. Ikaw ba ay uhaw ngayon sa kanyang salita? Uhaw ka ba sa kanya pong presensya? Uhaw ka ba na mapuspos ng Espiritu ng Diyos? Hindi ka mapupuspos ng Espiritu ng Diyos, mga kapatid, kung ikaw ay abala ka lamang sa mga bagay sa mundong ito. Gusto mong maranasan yung living water na ito? Mga kapatid, gusto mong maranasan yung unspeakable joy? Come to Jesus, mga kapatid. Surrender your life to Christ completely. Hindi kalahati. Hindi katulad ng mga nasa Old Testament. Mayroon sa kanila doon na yung heart nila divided. At mayroon pa sa kanila doon ay naniniwala ako na marami sa kanila ang mga pusong mamon. Kaya nakita po natin yung naging consequence nito. Kaya hindi tayo dapat manatili dyan. It's about time, mga kapatid, na tayo mag-grow tayo. At isuko natin ang lahat sa Panginoon. Hindi natin kailangang, we don't need to justify sa Panginoon. Just humble ourselves before God. At hindi tayo mapapahiya sa Panginoon. Sino po sa inyo ngayon, mga kapatid, ang uhaw sa presensya ng Panginoon? At kung mayroon po sa inyo na uhaw sa Panginoon, you're hungry and thirst, sabi ng Biblia, mga kapatid, ibibigay sa Kanya. Free ito. Ito yung sinisigaw ng Panginoon. On the last and greatest day, the Bible says, Jesus stood and shout in a loud voice. And even in the Old Testament, come. Kita niyo yung paanyaya ng Panginoon. Hanggang ngayon, mga kapatid, ito yung paanyaya ng Panginoon sa atin. Come. Bakit hindi ka ba napapagod sa mundong ito, mga kapatid? Ang nakakapagod minsan, mga kapatid, hindi lamang physically, pero mentally, mas nakakapagod po yan. Gusto mo magkaroon ng tunay na kapahingahan? Gusto mong maranasan ang tunay na kapayapaan? Unspeakable joy? Mga kapatid, yung puso mo, give your heart to Christ. Buo. Ano man ang iyong nakaraan, ano man ang iyong buhay, come to Jesus. Would you like to surrender your life to Christ today? Gusto kitang ipanalangin. Banggitin mo ang panalangin na ito na nagmumula sa puso. Sabihin mo, dakilang Diyos, sa oras na ito, humihingi ako ng tawad. Pinagsihan ko ang aking kasalanan. Kinikilala ko na ikaw nga ay namatay sa krus ng Kalbaryo at muling nabuhay. Panginoong Hesus, sinusuko ko na ang aking buhay. Sinusuko ko na ang aking puso sa iyo. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Maghari ka sa aking buhay. Banal na Espiritu, puspusin mo ako sa oras na ito. Tulungan mo ako, Panginoon, na makalakad sang-ayon sa iyong kalooban. Marami pong salamat sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat sa iyong pagpapatawad. Ito ang aking dalangin na nagmumula sa puso. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Kapatid, kahit gaano kahina ang panalangin na yan, kapag yan ay ginawa mo na nagmumula sa puso, narinig ng Panginoon ang dalangin mong yan. Natutuwa ako sapagkat yan ang pinakamagandang desisyon na ginawa mo sa iyong buhay. Ngunit higit na natutuwa sa iyo ang Diyos
kasama ang kanyang libo-libong mga anghel na nagkakasihan ngayon. Dahil sa napakagandang desisyon na ginawa mo, kinilala mo, tinanggap mo si Jesus bilang iyong Panginoon tagapagligtas. Upang ikaw ay lumago sa iyong pananampalataya, umpisahan mo sa pananalangin. Pagising mo pa lamang sa umaga, manalangin ka na. At bago ka pumasok o umalis ka, magdalangin ka at bago ka matulog. At umpisahan mo magbasa ng Biblia, umpisahan mo sa aklat ng John kung ikaw ay bago. At make sure, dumalo ka sa sulat ng mga Bible study, mga live, katulad kahit mga live worship lang na ganito. At kapag pwede na mag-church, maluwag na, make sure go to church. At ipamalita mo ang kabutihan, ang pagliligtas na ginawa ng Diyos sa iyong mga kaibigan. Lalong-lalo na sa iyong mga mahal sa buhay, and your life will never be the same again. Muli po mga kapatid, ako po ay nagpapasalamat sa inyo pong pagsama. At nawa po tayo po ay napagpala muli ng salita ng Diyos upang tayo rin ay maging daluyan ng pagpapala. Ibahagi po natin ito, share po natin sa atin pong mga sa atin pong Facebook. Malay mo, meron tayong kaibigan o mga mahal natin sa buhay makapanood din na makita po nila yung marinig nila ang magandang mensahe ng Diyos sa kanila pong buhay. Would you raise your hand to receive the blessings of the Lord? And now to the King of Kings and Lord of Lords, mighty God, everlasting Father and Prince of Peace. And now because you put God first place in your life and you continue to live a life worthy of the calling and obedient to His word. Right now in the name of Jesus, I speak favor. I speak healing. Receive your healing in the name of Jesus. Receive your restoration. Receive your breakthrough in the name of Jesus. Right now I bless you. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen and amen. Hallelujah. Muli po mga kapatid, maraming pong salamat sa inyong pong pagsama. Lagi po nating tatandaan mga kapatid na kahit kailan hindi ko po hangarin na makapanakit ng damdamin ng sinuman. Binabasa ko po ang kanyang pong salita dahil nais ko po na ibahagi po sa inyo ang kanyang pong magandang plano sa bawat isa sa atin. Yan po ay atas po ng pag-ibig. Muli po mga kapatid, we love you and we're praying for you. Lord willing, see you. God bless. We love you.